Hello mga kaps, mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog. Nagbabalik para maglingkod sa inyo. So meron tayong reaksyonan na video. Isang interview ito sa isang abogado. Ang kanilang ah, paksang usapan dito ay yung paulit-ulit daw, pabalik-balik na argumento ni Senator Marcolita tungkol dito sa state witness na application ng mag-asawang Diskaya. So dito, obvious daw, no? Halatang halata daw si Senator Marcolita na merong kumbaga parang dinidepensahan, no? Ayon sa kanila, itong mag-asawang Diskaya dahil meron conflict of interest. So before tayo magpatuloy guys, no, na komentahan itong pahayag ng abogado na ito, ay siyempre, paalala muna, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe. Yung mga di pa nakapag-subscribe sa channel natin. At sa mga dati nating subscriber na, siyempre pakishare naman po channel natin. Tulungan nyo naman po ako na uh, lumago ang aking mga viewers at mga subscriber. Okay, salamat po. So ito guys, no, panoorin natin yung kanyang pahayag, no, mga paunang pananalita niya tungkol dito sa Senator Marcolita at sa mga Diskaya. Ewan ko ha kung bakit kinukulit ni Senator Marcoleta na maging state witness yung mag-asawa. Malinaw naman yung batas na ang magdidesisyon kung ang isang akusado ay maaaring maging state witness at hindi na siya kakasuhan, ang Department of Justice, hindi ho mga senador. Pangalawa, malinaw din ho naman dun sa batas yung State Witness Protection and Benefits Act. No? Malinaw sa batas na yan na bago ka gawing state witness at tatanggalin ka na dun sa mga akusado, kinakailangan pipirma ka ng tinatawag ng Memorandum of Agreement with DOJ. At yung DOJ pwede maglagay dyan ng mga terms and conditions para sa ganun, magkaroon ng hustisya. Kasama na dyan yung provision dun sa batas na kinakailangan yung mga ilalagay sa State Witness Protection Program ay gagawin nila yung kanilang legal na obligasyon. Pag nagnakaw ka sa taong bayan, malinaw na legal obligasyon mo, ibalik mo yung ninakaw mo. Pwede rin niyang ilagay na kondisyon ng DOJ para ipakita na sincero ka. Ibalik mo yung yaman mo, yung tinakaw mong pera ng bayan bago yung state witness. So, malinaw ko yun. So, nakakataka lang kung bakit paulit-ulit itong binabalik ni Senator Marcoleta. Nakakahalata na tuloy ang mga taong bayan. Okay, so eto, narinig natin yung kanyang pahayag. So ito naman ang ating opinion at reaction sa mga bagay na yan. So yun pong pahayag ninyo, attorney, tama po yun, na ang DOJ ang talagang may karapatang magpasya, no, magdesisyon kung ang isang nag-a-apply na maging state witness ay maaprubahan or hindi. So, yung bagay na yan po, alam po yan na Senator Marcolita. Katunayan nga po nakipag sumangguni siya kay dating Miss OJ Rimulya, di po ba, na ngayon ay ombudsman na, para may proseso yung inaplayan nilang state witness ng mag-asawang Diskaya. Okay? So ngayon, eto pa po. Ay sa pahayag ninyo, dapat may proseso. Yung bago ka tanggapin bilang state witness, ay dadaan ka muna sa dapat meron kayong Memorandum of Agreement. At doon din nakalagay, sabi mo nga po, nakasali doon yung pagbabalik ng mga ninakaw, kung talagang may ninakaw ka, di ba? Ito ngayon, ang tanong, nangyari po ba yung mga bagay na yan? Yung tinanggap ba ni is OJ Rimulya yung application ng mag-asawa para gumawa ng agreement, mga terms and condition na gagawin, isama na doon yung pagbabalik, no, ng mga sabing ninakaw,
Nandun yun sa termino, dapat merong kasiguruduhan or promises doon na ibabalik yun siya, no? So yun, nangyari po ba yun? Yun ngayon ang paulit-ulit na kinukulit ni Senator Marcoleta. Dahil ang desisyon po ni SOJ Rimulya ay kailangan yung restitution muna. Di ba kayo na po nagsabi? No? Kasama dapat yun doon sa kanilang agreement, sa kanilang terms and condition na gagawin. May pangako na ibabalik. Ibig sabihin, hindi pa muna ibabalik. Promises yun eh. Pero yung mga proseso na yan, hindi po nangyari. Bakit? Kasi kailangan munang ibalik daw. Yun ang naging argumento ni Rimulya doon. Kaya nga nagtanong si Senator Marcoleta kung sa restitution, ano ba yan? Before or after? So, kaya doon naman, sagot naman ni Boying Rimulya, pwedeng before. O, sabi ni Senator Marcoleta, ano yon? Binabago mo na yung batas? Hindi. Kasi ganito yan, kailangan sa kapakanan ng taong bayan, dahil sa ikabubuti ng taong bayan, no? Yun ang rason niya, no? O pwede yon before. Kita niyo, attorney, no? Dapat naintindihan mo yun. Alam mo yun eh. Naintindihan mo yun eh, di ba? Doon ngayon pumasok yung sometimes we have to bend the law. Di ba? So, sino ang obvious ngayon? Sino ang halata ngayon? Ha? Kasi sinasabi niyo obvious si Marcoleta eh. Sino ngayon ang obvious diyan? Sino yung halatang halata diyan? Okay? So, doon pa lang, dito sa mga pahayag po ninyo, nakikita kong merong pag-divert doon sa katotohanan ba? Nakitwist yung katotohanan. Sinabi niyo pa nga. Ewan ko nga kay Marcoleta, bakit binabalik-balik niya? So, nakakahalata na tuloy yung taong bayan. Ako po, talagang nakakahalata yung taong bayan. Hindi kontra kay Marcoleta, kundi kontra sa inyong mga opinion po. At kontra doon sa naging desisyon ng SOJ at lalo na yung naging comment ng isang senador dyan na nagsabi na sometimes we bend the law para lang mabigyan ng tawag ng para sa kapakanan ng taong bayan, no? Parang ganun ang ibig sabihin nun. So, yun ang isang bagay na paulit-ulit kinukulit ni Senator Marcoleta dito diyan sa kanila. So, ito tuloy pa natin. Maganda to eh. At isa pa ho, doon pa lang sa pagkatao nila at kanilang role dito sa ghost projects, hindi naman sila yung ordinaryong participant. Kasama sila sa mga mastermind eh. Sila ang pinakamalaki. So, ang nakalagay kasi sa batas, the applicant should not appear to be the most guilty. Itong mag-asawang ito, sila yung may-ari ng lahat ng mga kumpanya at sila nag-corner ng lahat, mga bogus rig bidding, ghost projects, at mga payoffs sa mga senador at mga congressman. Without them, hindi nangyari yung krimen. So hindi sila, may tuturing nating isa sila sa mga pinaka-guilty. So doon pa lang, disqualified na sila. So, at ito pa, no? Meron namang iba. Okay. So, ito naman ang reaction natin dyan. Sabi nyo, disqualified talaga sila. Bakit? Kasi, kabilang sila doon sa sinasabing na most guilty. Di ba? Kasi para maging qualified ka na dyan sa state witness program na yan, ay dapat hindi ikaw yung most guilty. Di ba? Tanong ko naman sa inyo, paano magiging most guilty at paano magiging mastermind ang isang pribadong kontraktor? Kailangan po kasi dyan ay merong taga DPWH kang makakapitan, malalapitan para mapaboran ka na mabigyan ng project. Ganun po yung isang kontraktor.
Alam ng mga taga DPWH yan, namimili yan sila, titingnan yan nila kung sino talaga yung susunod doon sa patakaran nila o yung tinatawag nilang SOP. May SOP dyan. Baka hindi po nyo alam. Diba? So doon pa lang, sa sinasabing SOP, corruption na po yun. Illegal yung SOP na yun. Hindi legal yun eh. Standard Operating Procedure. Dapat, ano yan, illegal yan eh. Kasi standard nga eh. No? Pero hindi. Ibang klaseng SOP yan. SOP yan ng kontraktor doon sa may-ari ng mga project diyan sa mga taga-gobyerno. Yung may-ari ng project talaga ang kukontrata doon sa mga kontraktor na ganito. Sige, bigay ko sa yung project pero ganito yun 20% ang ganito, 5% ang ganito, 5% ang gano'n, 30% lahat. So 70-30 tayo, 70 sa'yo, 30 sa amin. So gawin mo itong project sa'yo ito. Okay sa'yo? Ganun po yan. Ngayon, tatrabuhin ng kontraktor yung project doon sa budget na ibinigay na sa kanya. Yung 70%. Kasi yung 30% kinuha na. Pagkati-hatian na nila doon. Oh. Pagkasyahin mo yung 70%, isama mo na doon yung tubo mo, no? Kailangan hindi ka lugi doon. Ngayon, yung cost ng project pag makita mo doon sa scope of work, no? Yung SUA ba yan? Oh. Ang halaga ng project pala is kasama materialis is nasa mga 60 million or 50 million, sabihin natin. Di 20 million lang natitira sa'yo. Oh. Yung project niyan is flood control. Paano kung pagtrabaho mo doon sinabayan ka ng sama ng panahon, hindi pa hinog yung mga simento na recrap nyo doon umulan ng malakas, isang linggong umulan tapos bumaha at na-bar down. Hindi uulitin mo yun bilang isang kontraktor. Saan mo ko doon sa budget? Mababawasan ngayon yung 20 million mo. Di ba? O kasama pa doon yung bayaran mo doon sa mga equipment, mga trabahante, kasi hindi mo pwedeng pauwiin yan sila. Tunggulan, umuwi na kayo. Hindi pwede yung ganun. Yung mga equipment mo, hindi pwedeng pag sabing tagulan, wala muna trabaho. Sige, kunin nyo muna yung mga equipment ninyo. Hindi pwede yun. Kailangan yan, umulan man or hindi, may trabaho man o wala, steady equipment mo at yung mga tao mo, sasahudan mo yun sila kahit di nagtatrabaho, kahit walang operasyon. Ganun yan siya ang trabaho ng kontraktor. Napakahirap. Pero yung kumuha ng 30%, walang kahirap-hirap. Nandun na sila, tumubo na. Bili na ng kung ano-ano, ipang susugal na sa casino, ipang checks na nila doon, happy-happy na, tor-tor kung saan. Mabuti kung isang project lang yan. Ito nga, daan-daan project. O, nasa ngayon yung corruption? Sino ngayon yung mastermind? Sino ngayon ang most guilty? Yung contractor? O yung nagbigay ng project doon sa contractor? Analyze po, no? Analyze po. So, ganyan po sitwasyon ng isang kontraktor. Kaya paano magiging most guilty ang isang kontraktor na nagsumikap lang naman yan na makakuha ng kontrak sa gobyerno? Ngayon, sabi niyo, siya yung pinakamalaki, mga diskaya, kaya sila talaga yung most guilty. Sila talaga yung kasama sa mastermind. Lumaki po yung mga diskaya dahil din doon sa mga opisyalis ng gobyerno na corrupt. Dahil siya lang ang pinagbigyan. Siya lang, alam man ng mga taga-DPWH na lahat ng mga kalaban sa bidding ng mga diskaya sa kanyang mga kumpanya pa rin. Strategy na yan ng isang negosyante para sa kanya mapunta pa rin yung proyekto. Di ba? At alam yan ng mga taga-gobyerno. Yan, alam yan ng mga kumakatawan dyan ng mga taga-DPWH. Alam nila yan. Posible hindi nila alam yan. Ano yan? Ano yan sila? Para tayo, mga ub-ub ng mga tao. Ay, nalang. So ngayon, kahit pa kunti-kunti ang tubo, talagang yayaman niya mga diskaya. Di ba? Halimbawa, sa isang project, 100 million, ang tubo mo na dyan, 5 million, 3 million. Ilang daang project ang nakuha nila sa
sa DPWH. Di ba? So yung DPWH naman, sabihin na natin, substandard ang trabaho ng mga Diskaya, bakit bigay pa sila ng bigay ng mga project sa Diskaya? Kasi merong 30% silang kinukuha. Yung Diskaya lang ang tumatanggap. Yung Diskaya lang ang nagsusuicide na trabahuin yan. Oh. Diba? Ngayon, kasubuan na, nandiyan ang Diskaya, tuloy-tuloy na yung transaksyon na ganyan. Hindi na makaayaw ang mga Diskaya. Kaya, ang kanilang project, hindi lang dyan sa Luzon, nasa Visayas na, hanggang sa Mindanao, nakakarating na. Diba? Ganun yan, siya kasi kilala na sila. Kilala na sila na kundi pumapalag pag kinukuha ng 30%. Kaya buntat yung mga kumukuha ng 30% ng mga taga-DPWS, ang bala nila ang mga Diskaya. So ngayon, may mga project na hindi talaga magawa, hindi matrabaho. So, ghost project. Ghost project na nga, bakit magre-release pa yung DPWS ng billing doon? Ghost project nga. Di ba? Substandard. Bakit nabibigyan pa? Bakit okay lang sa DPWH? Di ba? Sino ba nag-inspection? DPWH. Mag-submit lang ng mga papers, mga Diskaya, pasa doon. Hindi na yan makikilos ang DPWH, mag-inspection din na yan, permahan na lang yan, papel na lang. Bakit? Eh, may 30% to eh. Eh, kung katulad dito ngayon, ang kinakatakutan kasi ng mga taga-DPWH diyan, ang mga Diskaya, pag kumanta, di ba? Pero sa tagal ng panahon, hindi kumanta dahil sa wala namang nakadiscovery. So ngayon ito, na-discovery na. Di ba? So kantahan na. Ayan ngayon, kawawa ngayon itong mga Diskaya, di ba? Yung mga kontraktor. Sabi niyo, most guilty ang mga Diskaya dahil kung wala ang mga Diskaya, hindi sana nangyari itong mga treatment na ito. Sabi niyo, nako, kung hindi Diskaya ang nakakuha ng project dyan, ibang tao rin, ganyan pa rin ang sitwasyon. May ghost project pa rin, may substandard pa rin na trabaho, ganun pa rin. Kasi yung 30% is OP na yun doon kahit sinong kontraktor ang kumuha ng project dyan sa DPWH na yan. Yan po ang aking opinion, reaction tungkol sa mga bagay. Sabi ninyo, dapat kulong na itong mga Diskaya noon pa. Kukulong itong mga Diskaya na hindi may pagtanggol ng sarili. Ang maganda dito, ituloy ang investigasyon, pagsalitain ng Diskaya, bigyan sila ng pribilehiyo na makapasok sa state witness. Saka bigyan ng witness protection program para sa seguridad ng kanilang buhay. At silang isa lang dyan, sabihin nila lahat. Sabihin nila kung paano sila nakakuha ng project, bakit tuloy-tuloy yung project nila, bakit ghost project na, nakakabiling pa sila, bakit substandard na nga yung trabaho nila, tuloy-tuloy pa rin ang billing nila, at bakit sa kanila lahat ibinibigay yung mga proyekto na yan, yung project ng DPWH na yan. Diba? Simple-simple lang. No. Eh di ngayon, magtututuruan na yan. Kuha na. Oh. Meron pa ibang mga kontraktor. Yung kontraktor na yung ginamit yung mga license nila. Isa na yun. Tanong mo sa kanila, may SOP yan eh. Oh. Siyempre, ikaw negosyante, kontraktor, magkakapera ka doon. Sila naman ang bahala. Sila naman taga-gobyerno. Sila yung batas eh. Sila taga-gobyerno eh. Safety ka. Kung ipitin niyo ako, kung talimbo, ako yung Diskaya, ipitin niyo ko, ituturo ko talaga yan sila. Kaso hindi nyo na pinagturo. No? Hindi nyo na pinayagang magsalita. Gusto niyo pagsalitain nyo muna sila bago bigyan ng protection o isama doon sa witness, state witness. Okay, so, ayan guys, no? Yan yung ating opinion reaction sa mga bagay na ito. So, tuloy pa natin para malaman natin yung punto ng tinutumbok ni Attorney Cayosa. Okay? So, at ito pa, no? Meron namang ibang mga lower ranking officials ng DPWH at iba pang mga tao na less guilty. Mas maliit ang partisipasyon nila. At willing naman sila magsabi ng buo. Itong mag-asawang Diskaya kasi, pinipili lang nila kung anong sasabihin nila eh. Obvious na may pinagtatakpan sila. So, hindi naman pwedeng ganung klaseng state witness. So, noon pa hanggang ngayon, dapat kasuhan na lang yan, ipakulong na lang sila, managot sila, at i-freeze na lahat ang asset nila para maibalik
yung mga kinuha nila sa mga ghost projects. Nako, kita nyo? Ikulong na lang sila. Hindi na sila makakapagsalita. Sila na talaga yung guilty. Maliligtas ngayon yung mga promotor ng korupsyon, yung talagang mga mastermind. Kawawa naman yung the contractor ng mga diskaya. Hindi papayag yung mga diskaya na yan sa totoo lang. Hindi sila papayag. No? Gagawa ng paraan yan sila na talagang makapagsalita sila, may voice out nila, may sumbong nila yung mga dapat na mga taong dapat na makatulan o makasuhan. Hindi lamang sila. Sabi ninyo, mas may mga tawag doon, sino yung mga empleyado doon, mga medyo mababang empleyado na pwedeng maging pagkukunan din ng ebidensya, no? Na empleyado din ng DPWH. Sa palagay niyo po ba yung mga tao na yun magsasabi ng totoo yun? Empleyado yan sila ng gobyerno, empleyado ng DPWH. Nanganganib yung trabaho nila. Bakit? Nakakatiyak ba yun sila na ang kaso na ito ay magtuloy-tuloy o magprosper o sa ganitong sistema? Alam nilang walang mangyayari, di ba? So, ang gagawin nila doon yan, magpapasa ng mga ebidensya, sila ay magiging witness ninyo para mapagtakpan yung mga dapat na mahuli. Isusumbong ba nila yan? Yung mga boss nila? Sige nga, ikaw nga, empleyado ka dyan. Makikipag-participate ka ba dyan tapos isusumbong mo yung boss mo at yung mga boss pa at yung mas mataas pa na boss? Karaniwang empleyado ka lang? Hindi yan mga credible na mga tawag yan, magiging witness ninyo, hindi yan. Dapat yun yung mga pinagpapailan nyo ng kaso, yun sila kasi makakasuhan sila Magsasalita talaga yan sila. Magkakabulabugan. Diba? Magkakabulabugan Yun talaga yung mga main, masabi mo, yung mga malalaki, yan, diskaya malalaki. O yung iba pa, yung ano pang mga construction company, yung naghiraman ng mga lisensya, yun sila. Kasi magsusumbong yan, magsasalita. O, yung Hernandez at saka Diskaya, huli na sila kaya magsusumbong na yan. So, huwag sanang mabaliktad, no? Ang mga pangyayari. Tuloy pa natin kasi dito nakikita niyo yung conflict of interest kaya yan yung sinasabi nila Sige, panoorin natin Yes po, attorney, kasi ang parang kiniklaim ni si Senator Marcoleta is yung mag-asawa lang daw ang nakapagbunyag, no? Sila yung unang mga nagsabi no, ng mga pangalan no, na mga sangkot no, dito sa anomalya po na ito, yung ilang mga mambabatas, attorney. Well, hindi ko naman una-unahan yan yung kredibilidad at saka kumpleto ba yung kwento. Nagbanggit lang ng iilang pangalan, wala na. Ang dami namang sangkot yan. Mas maganda pa yung mga taga-DPWH, meron silang mga ebidensya nung sinabi sila, isubmit nyo yung mga ledger nyo. Biglang wala. Pag tinatanong sila sa ibang mga sangkot sa kontrobersiya o pagnanakaw, biglang hindi nila naalala. Selective memory sila Obviously, they are lying. Obviously, they are covering up for other people. Obviously, umaanggulo lang sila na sige, magbigay ng konti, magbanggit ng konting pangalan, hindi na kami makakasunod. Sana, huwag tayong pumayag sa ganun. At tama ang DOJ Secretary Remulla noon, ngayon ombudsman na siya, na hindi sila pinagbigyan. Pati rin yung si Senador Lacson at iba pang senador, hindi talaga sila pinagbibigyan. Si Senador Marcoleta lang itong makulit Dahil nga, di ba, nakita na rin natin yung asawa pala niya, isang direktor doon sa isang insurance company na ginagamit ng mga diskaya. So, sana naman tigil-tigilan na niya yung ganyan. Kasi paulit-ulit na lang at hindi nakakalinaw sa taong bayan. Yun. Nakita rin sa bandang huli, di ba? Na yung pagiging independent director ng asawa ni Senator Marcolita ang naging dahilan ninyo. Nakita ninyo, no? Nagkaroon ng tawag diyan, conflict of interest. Tawag ba doon? No? Kung bakit ginagawa ni Senator Marcolita yung pagdepensa sa mga diskaya. Pero para sa amin, hindi po yun May sinasabi ninyong hindi nagsasalita, selective ang mga diskaya. Talagang hindi na magsasalita ng marami yun. Kasi hindi nga sila napasok sa
witness protection program. Yun ang iniintay para mag-tell all sila eh. Hindi naman nila sinasabi na, oh, yun ang sasabihin namin, Samba, ano nyo na, wala na kaming kaso. Hindi. Ang paliwanag ni Senator Marcoleta sa kanila, i-avail ninyo itong witness protection program. Magsalita kayo ng katotohanan dito, sabihin nyo kung sino yung mga involved dyan. At para medyo bumaba ang kaso ninyo, papasok kayo sa witness protection program. Hindi lang Diskaya pinagsabihan noon. Nandyan yung mga Hernandez, nandyan yung Alcantara, at saka yung iba pang mga resource person noon sa unang investigasyon. No? Tandaan niyo yan. Tinitwist nyo kasi yung katotohanan eh. Ngayon sinasabi ninyo, selective lang ang sasabihin ng mga Diskaya. Talagang selective lang ngayon. Bakit? Wala nga sila sa witness protection program eh. Wala sila sa state witness na programa eh. Diba? Yun ang inihintay nila eh. So siyempre, talagang hindi na makikipag-cooperate. O diba? Etong nauli lang, hindi na nakipag-cooperate ng Diskaya dyan sa ICI eh. Kasi bakit? Anong mapapala nila? O, wala naman silang benepisyo na mukha. Kunin nyo rin lahat ng mga ari-arian nila, kakasuhan nyo pa sila, pagmumultahin nyo pa sila, no? Kukulong nyo rin sila. Di wala. Dapat kayong mag-imbestiga. Diba? Dapat doon, alamin muna yung katotohanan at yung susi dyan, yung mga Diskaya na yan. Sila magkukwento kung bakit yumaman sila, kung bakit marami silang sasakyan, kung bakit bilyon-bilyon ng pera nila, di ba? Kung bakit magaganda bahay nila, saan nila kinuha yan, di ba? Siyempre, tuturo nila doon sa project nila na nakuha sa DPWS, no? Na kahit ghost project na, binabayaran pa sila. Na kahit substandard yung trabaho nila, binabayaran pa rin sila. Na kahit na ghost project na, substandard na, sira-sira pa yung ginagawa, pero binibigyan pa rin sila ng maraming project ng taga-DPWH. Yun ang dapat malaman na sasabihin ng mga Diskaya dyan. Bakit nangyari yung gano'n? Bakit nasa kanila lahat? Diba? Kasi meron pong laro dyan. Yun yung pinaka direksyon dapat ng investigasyon. Ganun lang yan. Walang Diskaya. Construction. Kung wala yung mga corruption dyan, yung mga corrupt na mga buhaya dyan sa DPWH sa gobyerno. Yan yung tandaan ninyo. Huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Mulat ang taong bayan at bukas ang tainga ng taong bayan at malinaw ang isipan ng taong bayan ng sambayan ng Pilipino. Ngayon lang yan nangyari sa administrasyong ito. Sabihin natin matagal na. Yan, mga ganyan. Pero bakit nilang nangyari? Bakit? Kasi dito talamak na, harap-harapan na. Walang takot yung mga buhaya, yung mga kurakot dyan sa gobyerno. Walang takot sa Pangulo natin. Kawawa yung PBBM natin. Bakit? Hindi makapalag sa hindi natin alam na dahilan kung bakit wala siyang pangil. Bakit hindi siya makapag-desisyon ng ganito, dapat. Walang tapang na makikita. Takot. Hawak siya sa liig ng mga nakapaligid sa kanya. Lalo yung mga advisors niya, yung mga sino sa kabinete niya, sa lahat ng departamento na. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Totoo lang po. Ngayon na bulgar. Bakit? Bakit di magawa ng paraan niya? Pag hindi nagsalita ang presidente natin, walang mangyari. Magkakagulo lang yung sa baba. Mula Senado, no? Diyan sa mga congressman, hanggang sa ultimo sa barangay yan, magkakagulo-gulo na ng Pilipinas. Rally dito, rally doon. Wilga dito, wilga doon. Balita dito, balita doon. Pero walang nakukulong. Wala pang magandang direksyon ang investigasyon. O, tatapos na yung taon natin. Papasok na sa 2026. Ganun pa rin yan. Ang inuuna ay yung kakumbak sa bagay. Yun ang yun ang kalakaran na dito sa Pilipinas eh. Yung kalaban sa politika ang gustong tirahin dahil malayo pa yung 2020, nandun na yung focus ng mga tao eh. Sus, nako na lang, walang makapagsasabi ng kapalaran ng tao, ng bukas mo, ng susunod na buwan mo, ng susunod na taon mo. Yung ngayon, dapat yung gawin mo muna. Ipakita mo sa taong bayan at taong bayan din ang magdidesisyon para sa inyo. Ganun yan. Pero kung motibo niya iba, sorry na lang po.
Okay, so yan po ang ating opinion reaction. Mga Cubs, mga guys, patuloy niyo suportahan ang channel natin, Nobs Vlog. Magandang araw po, ingat po tayo.